Pumirma ka, Teresa. Pirmahan mo ang waiver na ito at umalis ka sa pamamahay ko bago pa kita maipakulong dahil sa kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Don Alejandro ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid-aklatan. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal. Ang mga katagang binitawan niya ay kasing lamig ng semento, tila bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama bilang mag-ama. Sa tapat niya nakatayo si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na tray. Naroon ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang maintenance na gamot na dapat ay inumin ng kanyang ama sa eksaktong oras na iyon. Buong umaga siyang nag-abala sa kusina, inihahanda ang paboritong adobo ng kanyang yumaong ina. Dahil ngayon ang ika-10 taon ng anibersaryo ng pagkamatay nito, akala niya sa araw na ito, magagawa nilang maghilom. Akala niya ang himalang paggaling ng kanyang ama mula sa pagkakastroke ay isang pagkakataon para sa bagong simula. Ngunit ang baso ng tubig ay dahan-dahang ngihiwalay sa kanyang mga daliri. Hindi niya naramdaman ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng antigong mesa nagkalat ang mga malalabo, ngunit malisyosong retrato, mga larawang kuha sa isang madilim na silid kung saan ang isang babaeng kamukha niya ay tila nakikipagpalitan ng mga dokumento sa isang estranghero. Papa, hindi po totoo yan. You know me. Hinding-hindi ko magagawa na traidorin ang kumpanya, lalo na ang pangalan natin, yung paos na bulong ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik, bawat paglunok ay nagdadala ng lasa ng apdo. Don't call me papa, ang anak ko ay hindi isang ahas na naglalako ng sariling laman para lang sa pera ng kalaban. Singhal ni Don Alejandro. Marahas nitong itinulak ang mga papel patungo sa kanya. Pirmahan mo na yan. I don't want to see your face in vegan ever again. Ibinigay ko na ang lahat sa iyo, pero basura ang ibinalik mo sa akin. Sa gilid ng silid nakita ni Teresa ang kanyang bunsong kapatid na si Bianca. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, dahan-dahang pinupunasan ang isang peking luha, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap sa tagumpay. Ate, just sign it. Napapagod na si Papa. Nakakahiya na tayo sa buong vegan. Everyone is talking about your scandals online. Isipin mo naman ang reputation ni Papa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila pumasok sa kanyang mga buto, nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katarungang ipinagkakait sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyong ito, ang bawat amoy ng lumang kahoy at sampagwita ay biglang naging banyaga. Paano nagawang maniwala ng sarili niyang ama sa mga pirasong papel na iyon? Paano nagawang itapon ang 3 dekada ng kanyang pagsisilbi at pagtitiis para lang sa isang kasinungalingang walang matibay na pundasyon? Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang pakiramdam niya ay tila siya ay isang gusali na unti-unting ginigiba mula sa loob. Walang ingay, walang pagsabog, tanging ang dahan-dahang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Napatingin si Teresa sa portrait ng kanyang ina na nakasabit sa pader. Ang mga mata nito ay tila nakatitig sa kanya ng may awa. Doon sa gitna ng pagmamalupit ng kanyang ama at sa mapaglarong ngiti ni Bianca, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Ito ang katahimikan ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila 1 toneladang bakal. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila hinihiwa rin niya ang ugnayang dugo na nagbibigkis sa kanya sa pamilyang Alcacid. Matapos ang huling kurba ng kanyang pirma, iniangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pakiusap. Kung ito po ang kabayaran sa lahat ng pag-aalaga ko sa inyo, Papa. Tinatanggap ko na, wika niya sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas, bitbit ang wala kundi ang hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makarating sa pintuan, narinig niya ang boses ni Bianca na may halong pangungutya. Wait ate, iiwan mo ba ang huling alaala mo dito? Isang malakas na kalabog ang narinig ni Teresa mula sa likuran. Nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang maliit na maleta na inimpake na pala ni na Bianca bago pa man magsimula ang usapang ito na inihagis mula sa itaas ng hagdanan. Ang mga gamit niya,
ay nagkalat sa marmol na sahig. Ang kanyang mga damit ang panyo ng kanyang ina at ang huling frame ng kanilang litratong pampamilya ay nabasag at humandusay sa putikan na dala ng mga sapatos ng mga taong nakapaligid sa kanila. Habang naglalakad siya palabas ng malaking gate ng mansyon, sa gitna ng malakas na ulan isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Kasing pait ng luhang humahalo sa patak ng langit. Ito na ba ang dulo ng aking sakripisyo o ang simula ng isang impyernong hindi ko kailanman inakalang darating? Nakalabas na siya sa kalsada nang makita niya sa di kalayuan si Mateo, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim at plano. Nakatayo ito sa tapat ng sasakyan ni Bianca, hawak ang pamilyar na itim na folder na naglalaman ng tanging ebidensyang makakapaglinis sa kanyang pangalan. Sa halip na lumapit sa kanya nakita ni Teresa ang pag-iwas ng tingin ni Mateo bago ito dahan-dahang sumakay sa loob ng kotse ng kanyang kaaway. Ang lamig ng ulan ay wala na sa kanyang balat dahil ang tunay na bagyo ay narito na sa kanyang loob, nilulunod ang bawat pag-asang natitira. Tingnan niyo ang paboritong anak ng vegan basang-basa sa ulan at mukhang asong ligaw na itinapon sa kalsada. Isang malaking eskandalo para sa mga Alcacid. Ang boses ni Marisol ay kasing talas ng bubog umaaling-awngaw sa gitna ng mahinang patak ng ulan at ang tunog ng mga dumadaang sasakyan sa Calle Crisologo. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang puting ilaw ng flash nito ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig kay Teresa. Sa kabilang dulo ng screen daan-daang marites, ang nanonood nagbibigay ng mga pusong kulay itim at mga komentong kasing pait ng lason. Nakaluhod si Teresa sa malamig at basang cobblestones. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na habang pilit niyang isinisilid ang mga basang damit sa kanyang sirang maleta. Bawat piraso ng tela ay tila isang bahagi ng kanyang dangal na niyuyurakan sa putikan. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya ng may paggalang. Ngayon ang mga tingin nila ay puno ng pangungutya, tila ba ang kanyang pagbagsak ay isang libreng palabas na kinatutuwaan ng lahat. Huwag kang lumapit, Marisol. Utang na loob kahit ngayon lang itago mo muna ang iyong camera, ang pakiusap ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ngunit mas lalong lumapit si Marisol, tila isang buitreng naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Bakit ako titigil? Ang publiko ay may karapatang malaman ang katotohanan. Totoo ba ang balita, Teresa, na ibinenta mo raw ang mga secret recipes ng pamilya nyo sa mga karibal nyo sa Manila? At ang lalaking nasa retrato bayad ba yun? O sadyang mahilig ka lang sa mas bata? Isang malakas na tawa ang kumawala kay Marisol. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ama. Sa bawat tanong tila may isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Teresa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakandado. Ang hiya ang katutubong konsepto ng kahihiyang pilit na itinanim sa kanyang isipan mula pagkabata ay tila isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa sa lupa. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang likod ay nananatiling tuwid sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang kamay ay pumasok sa bulsa ng kanyang basang cardigan. Doon naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang rosaryong gawa sa kahoy, ang huling regalong ibinigay sa kanya ni Yaya Rosa noong siya ay bata pa. Ang bawat butil nito ay tila nagbibigay ng kaunting init sa kanyang nanunuyo ng kaluluwa. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto ng kahoy sa kanyang palad, ginagamit ang pisikal na sakit upang malunod ang emosyonal na hapdi. Tapos ka na ba? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata, ay direktang nakatitig sa lens ng camera ni Marisol. Ang lamig sa kanyang tinig ay nagpatigil sa tawa ng tsismosa. Kung busog na ang iyong camera sa aking kamalasan, maaari mo na ba akong hayaang dumaan? Naglakad siya palayo bitbit ang maletang tumutulo ang maruming tubig. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa disyerto. Ang mga sasakyang dati ay tumitigil para sa kanya, ay mabilis na dumadaan, sinasadyang talsikan siya ng tubig mula sa mga kanal. Walang gustong tumulong, walang gustong madamay sa sumpa ng isang takwil. Nakarating siya sa dulo ng kalsada kung saan ang dilim ay mas matindi. Ang kanyang lakas ay unti-unti nang nauubos. Ang gutom, pagod at ang pakiramdam ng pagkakait
ay nagsisimula ng bumitay sa kanyang malay. Napasandal siya sa isang poste ng ilaw, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sa sandaling iyon, tila gusto na niyang hayaan na lamang ang ulan na lamunin siya ng buo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matinding liwanag mula sa dalawang headlight ang sumilaw sa kanya. Isang marangyang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng makina nito ay mahina at suwabe, isang kabaligtaran sa magulo at maingay na mundo ni Teresa. Ang salamin ng bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba. Hindi makita ni Teresa ang mukha ng taong nasa loob dahil sa dilim, ngunit naramdaman niya ang isang pares ng mga matang nakatitig sa kanya, malamig, mapanuri at puno ng misteryo. Ang mga Alcacid ay kilala sa kanilang pride, ang boses ng isang lalaki baritono at may awtoridad ang bumasag sa tunog ng ulan. Pero hindi ko akalain na ang pinakamatalinong anak nila ay hahantong sa ganito. Mukhang basang sisiw sa gitna ng kalsada. Kumunot ang noo ni Teresa. Sino ka? Kung isa ka lang sa mga kaibigan ni Bianca na gustong makiusyoso, umalis ka na. Hindi ako kaibigan ni Bianca, siyang sagot ng lalaki. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas, at ang paglabas ng isang sapatos na balat na kasing kinis ng salamin ay nagdulot ng isang matigas na tunog sa basang semento. Ako ang tanging tao sa mundong ito na may dahilan para tulungan ka, at may mas malaking dahilan para kamuhian ang iyong ama. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay, isang paanyayang tila isang bitag at isang kaligtasan sa magkaparehong sandali. Ang ilaw mula sa poste ay tumama sa kanyang mukha, sapat na upang makita ni Teresa ang isang pamilyar na kurbada ng labi na tila may itinatagong madilim na plano. Hindi tinanggap ni Teresa ang kamay ng lalaki. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang dangal, isang huling pader na hindi niya hahayaang gumuho sa harap ng isang estranghero. Tinalikuran niya ang marangyang itim na kotse at nagpatuloy sa paglakad habang ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maglaro, ang mga ilaw ng vegan ay naging mga malalabong guhit ng kulay hanggang sa ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Nang muling magmulat ng mata si Teresa, hindi na ang amoy ng ulan ang bumati sa kanya. Sa halip, isang pamilyar at mainit na samyo ng pinakuluang luya at dahon ng pandan ang humaplos sa kanyang pangamoy. Naririnig niya ang marahang pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa labas at ang mahinang pag-ugong ng isang bentilador na tila humihingal sa katandaan. Gising ka na pala, anak. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka. Ang malambing na tinig ni Yaya Rosa ang bumasag sa katahimikan. Nasa loob siya ng isang maliit na dampa sa gilid ng palayan, malayo sa mga mararangyang mansyon ng vegan. Ang mga dingding ay gawa sa sasa at kawayan, ngunit sa paningin ni Teresa, mas ligtas ang lugar na ito kaysa sa bahay na tinuluyan niya sa loob ng 30 taon. Nakita niya ang matandang babae, ang balat ay kulubot na parang tuyong ubas, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa pag-aalala. Dahan-dahang inalalayan ni Yaya Rosa si Teresa upang makaupo. Inabutan siya nito ng isang baso ng mainit na salabat. Inumin mo ito, Teresa. Kailangan mong bawiin ang init ng iyong katawan. Ang ulan kagabi ay hindi lang basa, may dalang pait ng kalooban. Umiyak si Teresa. Hindi ang iyak ng isang bata, kundi ang tahimik at gumaralgal na paghikbi ng isang babaeng pagod na pagod na. Yaya, wala na po ang lahat. Itinakwil ako ni Papa. Ang tingin ng lahat sa akin ay isang basura, isang magnanakaw. Hinaplos ni Yaya Rosa ang basang buhok ni Teresa. Anak, makinig ka. Ang kawayan, kahit gaano kalakas ang bagyo, ay yumuyuko pero hindi nababali. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan madalas ay naliligaw, pero ang katulad mo na pilit na itinataboy ay may mas malawak na mundong naghihintay. Pero ang sakit po, Yaya. Bakit ang sarili ko pang dugo ang pumuputol sa akin? Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa iyo noon pa man, wika ni Yaya Rosa, habang inaayos ang kumot ni Teresa. Ang sugat sa balat ay madaling maghilom, pero ang sugat sa puso kailangan ng matinding pagtitimpi. Huwag mong madaliin ang paghilom, Teresa. Hayaan mong ang hapdi ang maging pataba sa iyong katatagan. Sa bawat paglubog ng araw may bukas na hindi natin hawak, pero ang Diyos ay hindi natutulog sa gitna ng kawalang katarungan. Sa loob ng ilang oras ang dampang iyon ay naging kanlungan ng kanyang sugatang kaluluwa. Ang bawat salita ni Yaya Rosa
ay tila isang haplos ng gamot sa kanyang mga pasa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng bukid ay biglang nabalisa. Gusto sanang lumabas ni Teresa para lumanghap ng sariwang hangin nang mapansin niya ang isang liwanag sa di kalayuan malapit sa kalsadang patungo sa dampa. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng kawayang dingding. Sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, isang motorsiklo ang nakaparada. Nakita ni Teresa si Mateo, ang taong itinuring niyang kapatid, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga plano at ebidensya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang pulang kotse ang huminto sa tapat nito. Bumaba ang bintana ng pulang kotse at lumitaw ang mukha ni Bianca. Nakita ni Teresa ang pag-abot ni Mateo ng isang makapal na sobre kay Bianca. Pagkatapos ang kanyang kapatid ay tumawa ng malakas, isang tunog na kasing talas ng kidlat sa pandinig ni Teresa. Nakita niya kung paano tinapik ni Bianca ang pisngi ni Mateo bago ito mabilis na umalis. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang init na naramdaman niya mula sa salabat ni Yaya Rosa ay biglang naglaho na palitan ng isang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Kaya pala wala ang folder, kaya pala mabilis siyang nahuli. Mateo, ang bulong ni Teresa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kawayang sahig. Pati ba naman ikaw? Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng tiwala ni Teresa sa sangkatauhan ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, may isang bagong damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib, isang malamig at kalkuladong galit. Hindi na siya ang Teresa na iiyak na lamang sa gilid. Kung ang mundong ito ay naging malupit sa kanya, kailangan niyang matutunang maging mas matatag kaysa sa anumang bakal. Ano ang pakiramdam, ate, ang matulog sa kawayan sa halip na sa seda? Ang boses ni Bianca ay parang matatamis na lason na pumasok sa loob ng bakuran ni Yaya Rosa. Nakatayo siya sa tapat ng hagdanan ng dampa, suot ang isang puting-puting dress na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling salamin sa mata, ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri sa paligid. Ang kanyang sapatos na may mataas na takong ay pilit na umiiwas sa mga tuyong dumi ng manok sa lupa. Kasalukuyang nagwawalis si Teresa sa bakuran, isang simpleng gawain na ginagamit niya upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Huminto siya at dahan-dahang itinuwid ang kanyang likod. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simple, at ang kanyang mukha ay walang kahit anong kolorite, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi nabawasan. Bakit ka nandito, Bianca? Hindi ba't nakuha mo na ang lahat ng gusto mo? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses, ay kalmado ngunit may pait na hindi maikakaila. Dahan-dahang lumapit si Bianca sapat na upang maamoy ni Teresa ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng sinisindihang panggatong ni Yaya Rosa. Gusto ko lang makita kung gaano kakabilis bumagsak. And look at you. Mukha kang katulong na nakahanap ng sariling amo. Humagikik si Bianca bago muling nagsalita sa isang pabulong na tono, sapat lang para kay Teresa. Nakausap ko pala si Mateo kagabi. Sabi niya, mabilis ka raw magtiwala. Too bad he loves his mother more than he respects you. Ang pera ni Papa ay mas mabilis makagamot kaysa sa mga pangako mong walang kasiguruhan. Naramdaman ni Teresa ang biglang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang kamay na hawak ang walis tingting ay nanigas sa sobrang higpit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang kanyang kapatid sa putikan, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na muling kinukuyom, dinudurog ang bawat hibla ng pagtitimpi. Huwag kang mag-alala, Bianca. Ang perang galing sa panloloko ay hindi nagtatagal. Ang sagot ni Teresa habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang labi. Really well, it's working for me so far. Tugon ni Bianca habang pinagmamasdan ang kanyang bagong manicured na kuko. Actually, hindi lang ako napadaan para mangumusta. I have a little gift for you, galing kay Papa. Kumuha si Bianca ng isang mahabang sobre mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis ito sa paanan ni Teresa. Ang sobre ay tumama sa tuyong lupa, nagdulot ng isang maliit na alikabok bago tumahimik sa tapat ng sapatos ni Teresa. Ano ito? A subpoena, dear ating, ang nakangiting sagot ni Bianca. Idinedemanda ka ni Papa ng qualified theft at libel. Sinira mo ang pangalan ng Alcacid Group at kailangan mong pagbayaran yun. Don't worry, hindi naman siguro ganoon kalamig sa loob ng kulungan. Baka masanay ka pa roon kaysa dito sa dampa. Tila tumigil ang daloy ng hangin sa paligid ni Teresa. Ang puting sobre sa lupa
ay tila isang halimaw na handang lamunin ang kanyang natitirang kalayaan. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasan-pasan niyang krus. Hindi na lang siya itinakwil ngayon, ay nais pa siyang ibaon sa ilalim ng lupa ng sarili niyang pamilya. Hindi niyo ako matatakot, wika ni Teresa, bagaman ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid. We don't need to scare you, we just need to eliminate you, ang huling hirit ni Bianca, bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang marangyang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang huling hatol ng kamatayan para sa katahimikan ni Teresa. Naiwan si Teresa na nakatitig sa sobrang nasa lupa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis, ang pakiramdam ng pagkasakal ay muling bumabalik. Hindi pa man siya nakakabangon mula sa unang sampalheto, ang isa na namang suntok na tatapos sa kanya. Anak, ano ang nangyari? Ang tanong ni Yaya Rosa, nakakalabas lang mula sa kusina, ang mukha ay puno ng takot. Hindi nakasagot si Teresa. Dahan-dahan niyang pinulot ang sobre. Sa likod ng dampa, narinig niya ang malakas na busina ng papaalis na sasakyan ni Bianca, isang tunog na tila nanunukso sa kanyang kawalang kapangyarihan. Ngunit habang binubuksan niya ang sobre, hindi ang demanda ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang maliit na sulat kamay sa gilid ng papel na pamilyar sa kanya, isang sulat na tila isang babala mula sa loob ng mansyon na hindi niya inaasahan. Sino ang naglakas loob na magpadala ng babalang ito? At hanggang kailan siya makakatakas sa bitag na inihanda ng sarili niyang dugo? Sana napatay mo na lang ako, Mateo. Mas madali siguro yon kaysa sa ganitong uri ng pagtataksil. Ang tinig ni Teresa ay halos isang bulong, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 tonelada. Nakatayo siya sa ilalim ng matandang puno ng mangga, ang anino ng gabi ay tila nakikipagkumpetensya sa dilim na namumuo sa kanyang kalooban. Sa harap niya, nakayuko si Mateo. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya bilang kuta, bilang kapatid na hindi sumuko sa anumang bagyo, ay isa na lamang estranghero na may bitbit na kasalanan. Teresa, hindi mo naiintindihan. Ang nanay ko kailangan niya ng operasyon. Ang pamilya mo lang ang may pera para iligtas siya. Ang sagot ni Mateo, ang boses nito ay gumaralgal sa pagitan ng hiya at desperasyon. Binayaran ako ni Bianca. Ang ebidensyang hawak mo, ang USB na pinaghirapan nating makuha. Wala na, ibinigay ko na sa kanila. Tila may isang malaking tipak ng yelo na dumagan sa dibdib ni Teresa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng sakit na tila hinihiwa ang kanyang mga ugat. Ito ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang tanging bala laban sa kanyang ama. Ngayon ang balang iyon ay ibinalik sa kanya at itinutok sa kanyang sariling ulo. Utang na loob, Mateo. Iyon ba ang dahilan? Ang tanong ni Teresa, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. Pinili mo ang pera ng mga taong sumisira sa akin kaysa sa katotohanan. Inisip mo ba kung ano ang mangyayari sa akin kapag nakuha nila ang ebidensyang iyon? Patawarin mo ako, Teresa. Pero sa mundong ito, ang katarungan ay para lang sa mga may pambayad sa ospital. Ang katulad nating mahihirap kailangang pumili ng kakampi, ang huling hirit ni Mateo, bago ito mabilis na tumalikod, umiiwas sa mga mata ni Teresa na tila sumusumpa sa kanyang kaluluwa. Hindi pa nakakalayo si Mateo nang ang katahimikan ng bukid ay biglang binuwag ng isang nakakasilaw na asul at pulang liwanag. Ang ingay ng mga gulong na mabilis na huminto sa tuyong lupa ay nagdulot ng isang makapal na usok ng alikabok. 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng dampa ni Yaya Rosa. Teresa Alcacid, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong qualified theft at cyber libel. Ang wika ng isang opisyal habang bumababa ng sasakyan. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas mula sa sinturon ng pulis ay tila isang hatol na umalingaw sa pandinig ni Teresa. Anong theft? Wala siyang ninanakaw. Ang mga Alcacid ang nagnakaw ng kanyang buhay. Ang sigaw ni Yaya Rosa habang tumatakbo palabas ng dampa. Ang matandang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ngunit walang nakinig. Marahas na hinawakan ng isang pulis ang braso ni Teresa. Sa halip na lumaban, hinayaan ni Teresa na igapos ang kanyang mga kamay. Ang lamig ng bakal sa kanyang balat ay tila isang paalala na sa larong ito ang mga makapangyarihan ang gumagawa ng batas.
Mula sa di kalayuan, nakita ni Teresa ang isang itim na SUV na nakaparada sa dilim. Bumaba ng bahagya ang bintana nito. Hindi niya kailangang makita ang mukha ng nasa loob para malaman kung sino ito. Ang malamig at mapanuring titig ni Don Alejandro ay tila isang madilim na anino na nagmamasid sa kanyang pagkawasak. Isang mensahe ang malinaw na ipinarating sa kanya, walang sino man ang tumatalikod sa pamilya Alcacid nang hindi nagdurusa. Yaya, huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ang mahinang bilin ni Teresa bago siya sa pilitang isinakay sa loob ng mobile. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang impyerno. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa dampa, naiwan ang imahe ni Yaya Rosa na nakaluhod sa lupa, humahagulgol sa kawalang pag-asa. Ang dilim ng gabi ay tila mas naging matindi nilalamon ang huling pag-asa ng isang babaeng wala ng kakampi, wala ng ebidensya, at ngayon ay wala na ring kalayaan. Paano lalaban ng isang ibong putol ang pakpak sa loob ng isang rehas, nagawa sa kasinungalingan ng sarili niyang dugo? At sa gitna ng kadiliman ng selda, sino ang maglalakas loob na buksan ang pintong, matagal nang nakakandado na pa-pa-pa-pa-pahaw? Ang lamig ng semento ay tumatagos sa manipis na damit ni Teresa, nanunuot sa kanyang mga buto, na tila ba ang mismong sahig ng selda ay gustong sipsipin ang natitirang init ng kanyang buhay. Ang amoy ng kalawang hinaluan ng anghit at ihi ay bumabalot sa maliit na espasyong kinalalagyan niya. Sa itaas ang isang bumbilya ay dahan-dahang kumukurap nagbibigay ng isang nakakahilong liwanag na tila nakikipaglaro sa kanyang mga anino. Ito na ba ang dulo ng lahat? Ang anak ng isang don na dati ay pinagsisilbihan ng mga katulong sa isang kumpas lamang ng kamay ay nakaupo ngayon sa isang sulok ng maruming kulungan, kayakap ang sariling mga tuhod upang pigilan ang panginginig. Hoy prinsesa ng vegan, balita ko marami ka raw dalang ginto. Ang isang boses malat at puno ng pangungutya ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang inangat ni Teresa ang kanyang ulo. Sa harap niya ay nakatayo si Berta, isang babaeng may malaking pangangatawan at mga matang tila laging naghahanap ng away. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay nagdudulot ng isang mabigat na tunog sa sahig. Sa likod nito ang dalawa pang bilanggo ay nakangisi, tila ba ang pananakit sa isang baguhan ang kanilang tanging libangan. Wala akong ginto. Wala akong kahit ano. Ang mahinang sagot ni Teresa. Sinungaling sabi ng nagdala sa iyo dito, marami kang ninakaw sa tatay mo, Ann. Singhal ni Berta habang marahas na hinahablot ang buhok ni Teresa. Dito sa loob kailangang marunong kang magbayad para sa proteksyon. Kung hindi, magiging masarap ang tulog mo sa tabi ng basurahan. Naramdaman ni Teresa ang hapdi sa kanyang anit, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Alam niyang binayaran ng kanyang ama ang mga taong ito upang lalong pahirapan ang kanyang buhay sa loob. Hindi lang sapat na makulong siya. Gusto ni Don Alejandro na madurog ang kanyang espiritu hanggang sa wala na siyang lakas na tumingin pa sa salamin. Sige, nasaktan niyo na ako. Ang hamon ni Teresa, ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Gawin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Dahil ang pisikal na sakit na ibibigay niyo ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na ibinigay sa akin ng sarili kong ama. Sandaling natigilan si Berta, tila nagulat sa kawalan ng takot sa mga mata ni Teresa. Itataas na sana nito ang kanyang kamay para sa isang sampal nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang mahabang bakal na tumatama sa rehas ng selda. Ang bawat palo ay nagbibigay ng isang nakakabinging ingay na nagpatigil sa lahat. Alcacid, may dalaw ka. Ang sigaw ng isang gwardya. Dahan-dahang binitawan ni Berta ang buhok ni Teresa, nagbibigay ng isang huling mapanganib na tingin bago bumalik sa kanyang higaan. Inayos ni Teresa ang kanyang sarili, pilit na pinatatag ang kanyang paglakad patungo sa visitation area. Sa kabila ng makapal na salamin, nakita niya ang isang lalaki. Hindi ito ang kanyang ama, at lalong hindi si Mateo. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na Amerikana na kasing kinis ng gabi. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga lihim na pilit itinatago ni Teresa. Ito ang lalaking nasa itim na kotse noong gabing iyon. Naupo si Teresa at kinuha ang telepono. Sino ka? Bakit ka narito? Ako si Gabriel, isang abogado, niyang sagot ng lalaki. Ang boses nito ay malamig at kalkulado, tila bawat salita ay bahagi ng isang masalimuot na plano. At narito ako dahil alam kong hindi mo ninakaw ang pera ng iyong ama.
Alam ko rin na si Mateo ang nagkanulo sa'yo. Kumunot ang noo ni Teresa. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Ano ang kailangan mo sa akin? Sandaling tumahimik si Gabriel. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa salamin sapat na upang makita ni Teresa ang isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang leeg. Kailangan ko ang iyong tulong para pabagsakin si Don Alejandro. Gusto mong makalabas dito, hindi ba? Gusto mong makita silang lumuluha sa harapan mo gaya ng ginawa nila sa iyo. At ano ang kapalit? Ang tanong ni Teresa ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa pagitan ng pag-asa at pagdududa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ang kapalit ay ang iyong katapatan. Mula sa araw na ito, ikaw ay magiging bahagi ng aking laro. Ang tanong, handa ka na bang maging halimaw para lang talunin ang mga Diyos-Diyosan ng vegan? Nanatiling nakatitig si Teresa kay Gabriel. Sa loob ng madilim na silid na iyon, tila naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihang hindi niya kailanman nakita noon. Ngunit kasabay nito ay isang matinding takot-takot na baka ang tagapagligtas na nasa harap niya ay mas mapanganib pa kaysa sa mga taong nagpakulong sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Ano ang atraso sa iyo ni Papa? Ang huling tanong ni Teresa. Ang tingin ni Gabriel ay biglang naging madilim, tila isang apoy na biglang naglaho. Dahil ang iyong ama ay hindi lang magnanakaw ng kumpanya. Siya ay magnanakaw ng mga buhay. At oras na para ibalik ko sa kanya ang lahat ng kinuha niya sa akin. Binitawan ni Gabriel ang telepono at tumayo. Bago siya lumakad palayo, lumingon siya kay Teresa at binigkas ang mga salitang tila isang sumpa na nanatili sa hangin. Prepare yourself, Teresa. Bukas malaya ka na. Pero tandaan mo, ang kalayaan ay may mas mataas na presyo kaysa sa rehas. Alcacid, lumabas ka na. May nag-post na ng bail mo. Ang boses ng gwardya ay hindi na kasing talas ng dati. Ngayon may bakas na ito ng pag-aalinlangan, tila ba natatakot sa kung anong kapangyarihan ang biglang gumalaw sa likod ng mga rehas. Ang tunog ng mga susi na dahan-dahang umiikot sa kandado ng selda ay tila isang musika ng kalayaan, ngunit para kay Teresa, ito ay parang isang panibagong babala. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin mula sa pambubugbog ng mga kasama sa selda, at ang bawat hakbang ay nagdadala ng kirot sa kanyang tagiliran. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang mga pulis na dati ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri ay abala ngayon sa kanilang mga mesa, umiiwas sa kanyang mga mata. Sa labas ang sikat ng araw ay masyadong masilaw para sa kanyang mga matang nasanay sa dilim. Napapikit siya at itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha. Doon sa tapat ng kalsada nakatayo ang itim na sasakyan ni Gabriel. Nakasandal ang lalaki sa pinto ng kotse, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang paningin ay nakapako sa pintuan ng presinto. Sumakay ka na. Ang tanging wika ni Gabriel nang makalapit si Teresa. Walang kumusta ka o ayos ka lang ba? Ang kanyang boses ay nananatiling isang matigas na pader ng yelo. Pumasok si Teresa sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat at bango ng sandalwood ay bumalot sa kanya, isang matinding kaibahan sa malansang amoy ng selda. Nanatili silang tahimik habang binabaybay ng sasakyan ang mga kalsada ng vegan palayo sa sentro ng bayan patungo sa isang lugar na hindi pamilyar kay Teresa. Saan mo ako dadalhin? Hindi ito ang daan papunta kay Yaya Rosa. Ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Hindi ka naligtas sa dampa ng matandang iyon. Kung nagawa ka nilang ipakulong, kaya ka rin nilang pabalikin doon ng mas matagal. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan hindi ka mahahanap ng mga tauhan ni Don Alejandro. Ang sagot ni Gabriel, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kalsada. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Sabi mo may kailangan ka sa akin. Sabi mo gusto mong pabagsakin si Papa. Pero bakit ako? Bakit ang isang babaeng wala ng kahit ano? Biglang hininto ni Gabriel ang sasakyan sa gilid ng isang liblib na kalsadang napapaligiran ng mga puno ng mulave. Pinatay niya ang makina at dahan-dahang lumingon kay Teresa. Ang distansya sa pagitan nila ay naging maliit, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Dahil ikaw ang tanging kahinaan niya na hindi niya alam, ang pabulong na sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw, tila gustong haplusin ang pasa sa pisngi ni Teresa.
Ngunit bigla rin siyang huminto, tila pinipigilan ang sarili. You are the key to the vault he's been hiding for decades. At ako ang magtuturo sa iyo kung paano ito bubuksan. Sa sandaling iyon, habang ang kanilang mga mata ay nagtatagpo, ang takot ni Teresa ay dahan-dahang nahaluan ng isang uri ng paghanga, isang mapanganib na pakiramdam na tila isang apoy sa gitna ng yelo. Ngunit habang gumagalaw si Gabriel upang kuhanin ang isang folder sa likuran ng upuan ng kanyang Amerikana, ay bahagyang bumukas. Doon sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw na tumatagos sa bintana, nakita ni Teresa ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa likod ng leeg ni Gabriel, malapit sa kanyang balikat, ay may isang peklat, isang bakas ng sunog na may kakaibang hugis, tila isang bituin na may 3 dulo. Ang peklat na iyon, familiar ito sa kanya. Nakita niya na ang markang iyon sa isang lumang retrato na itinatago ng kanyang ina sa loob ng isang medalyon. Ang retratong iyon ay kuha sa isang lalaking sanggol na matagal nang sinasabing pumanaw na. Gabriel, ang peklat mo. Ang nauutal na wika ni Teresa, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa leeg ng lalaki. Marahas na hinawakan ni Gabriel ang pusuhan ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng patalim. Huwag mong papangahasan ang mga bagay na hindi mo dapat malaman, Teresa. Tandaan mo, pinalaya kita para maging kasama ko, hindi para maging investigador ng buhay ko. Binitawan niya ang kamay ni Teresa at muling binuhay ang makina. Habang mabilis na umaandar ang sasakyan, naiwan si Teresa na may mas malaking palaisipan sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Gabriel? At ano ang kaugnayan ng peklat na iyon sa lihim na pilit na ibinaon ng kanyang ina sa hukay? Dito ka muna. Walang sino man ang makakapasok dito nang hindi ko alam, kahit ang pinakamatalas na aso ng iyong ama. Ang tinig ni Gabriel ay tila isang hatol na nagtapos sa mahabang biyahe. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong rest house na nakatago sa gitna ng masukal na kumpol ng mga puno ng pino sa bulubunduking bahagi ng Itugon. Ang lugar ay balot ng makapal na hamog at ang tanging maririnig ay ang malungkot na awit ng mga kuliglig sa paligid. Ang bahay ay gawa sa madilim na salamin at bakal, isang marangyang hawla na tila sadyang itinayo para sa mga taong gustong magtago o itago. Pumasok si Teresa sa loob, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Nanlalabo pa rin ang kanyang paningin at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit mula sa mga pasa na nakuha niya sa selda. Naupo siya sa isang malambot na sopa, ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lamang siyang nabalisa. Ang katahimikan ng bahay ay tila sumasakal sa kanya. Kumain ka na, huwag mong hintayin na mamatay ka sa gutom bago tayo makapagsimula, eka. Wika ni Gabriel habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na soup sa tapat niya. Tiningnan ni Teresa ang lalaki. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ang mga kanto ng mukha ni Gabriel ay tila mas naging matalas. Naroon pa rin ang tanong sa kanyang isipan, ang tungkol sa peklat, ang tungkol sa lihim na ugnayan nito sa kanyang ina. Ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang sa sandaling ito si Gabriel ang tanging pinto niya patungo sa katarungan, kahit pa ang pintong iyon ay tila patungo sa impyerno. Bakit mo ako tinutulungan, Gabriel? Hindi sapat ang dahilan na galit ka rin kay Papa. Maraming paraan para pabagsakin siya. Bakit kailangan mo pa akong damayin? Ang tanong ni Teresa habang dahan-dahang hinihigop ang mainit na sabaw. Ang init nito ay tila unti-unting nagpapagising sa kanyang mga nanunuyong ugat. Naupo si Gabriel sa tapat niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Teresa. Dahil ang katarungan ay mas masarap kapag ang nanakit sa iyo ang mismong magbabalik ng lahat ng kinuha niya. I want you to take everything back, Teresa. Not because I'm a good person, but because I want to see Don Alejandro lose to the person he thinks is the weakest. Biglang tumayo si Gabriel at lumapit kay Teresa. Kinuha niya ang isang maliit na first aid kit at lumuhod sa tapat nito. Dahan-dahan sa paraang hindi inaasahan ni Teresa, hinawakan ni Gabriel ang kanyang baba upang iangat ang kanyang mukha. Ang init ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente na dumaan sa buong katawan ni Teresa. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. May sugat ka sa gilid ng labi, ang pabulong na wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng bahagya, isang bihirang pagkakataon
na tila ba ang pader na nakapaligid sa kanyang puso ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ni Teresa gamit ang bulak na may gamot. Ang bawat daplis ng kanyang kamay ay tila isang haplos na puno ng nakatagong emosyon, isang kilig na may halong panganib. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sobrang lapit nila na amoy ni Teresa, ang bango ng sandalwood at ang tindi ng determinasyon sa mga mata ni Gabriel, parang gusto niyang maniwala na may kabutihan sa likod ng misteryong ito na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang gunita ng peklat sa leeg ng lalaki ay muling pumasok sa kanyang isipan, tila isang tinik na tumutusok sa kanyang tiwala. Nang matapos si Gabriel, tumayo siya at bumalik sa kanyang malamig na anyo. Kumuha siya ng isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa. Diyan nakasulat ang lahat. Ang mga accounts ni Don Alejandro na hindi alam ni Bianca, ang mga transaksyon niya sa labas ng bansa. Pero may isang bagay na wala dyan. Ano yun? Ang pinanggalingan ng unang puhunan ni Don Alejandro. Ang perang ginamit niya para itayo ang Alcacid Group, 30 taon na ang nakalilipas. Ang perang ninakaw niya mula sa isang taong pinatay niya ang pangarap. Kinabahan si Teresa. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Habang binabasa ang mga dokumento, isang lumang retrato ang lumabas mula sa pagitan ng mga papel. Isang retratong itim at puti, kupas na ang mga kanto. Ito ay retrato ng kanyang ina noong kabataan nito, nakatayo sa tapat ng isang lumang simbahan sa Vigan. Ngunit ang mas nakakagulantang ay ang lalaking katabi ng kanyang ina sa retrato, isang lalaking hindi niya kilala, ngunit may suot na medalyon na kamukhang-kamukha ng medalyong itinatago ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa. Sino ang lalaking ito, Gabriel? Bakit nasa iyo ang retrato ng nanay ko? Hindi sumagot si Gabriel. Tinalikuran niya si Teresa at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa makapal na hamog sa labas. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa dilim ng pasilyo, isang huling pahayag ang binitawan niya na tila isang kulog sa gitna ng gabi. Minsan ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingan, Teresa. Handa ka na bang malaman na ang buong buhay mo ay itinayo sa ibabaw ng isang krimen? Naiwan si Teresa na mag-isa sa sala, hawak ang retrato. Ang kanyang puso ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang papatingin sa labas ng safe house, isang tunog na hindi dapat naroroon. Sino ang nakahanap sa kanila sa gitna ng kabundukan? At sapat ba ang tiwala niya kay Gabriel para itaya ang kanyang huling hininga? Teresa, anak, huwag mong piliting maging matigas. Alam nating dalawa na sa dulo ng araw sa akin ka pa rin hihingi ng tawad. Ang boses ni Don Alejandro ay pumailan lang mula sa speaker ng isang mamahaling cellphone na inilapag ni Gabriel sa mesa. Hindi ito tawag na may pagbabanta ng dahas. Ito ay tawag na puno ng malambing na lason, isang uri ng manipulasyon na mas masakit pa kaysa sa sampal. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng utang na loob, ang tanikalang 30 taon nang nakagapos sa leeg ni Teresa. Kasalukuyang nakatayo si Teresa sa gitna ng sala, hawak pa rin ang lumang retrato ng kanyang ina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw ng itugon, kundi dahil sa pamilyar na takot na bumabalot sa kanyang pagkatao sa tuwing naririnig ang boses ng ama. Sa labas, ang sasakyang huminto ay hindi mga pulis kundi isang tauhan ni Don Alejandro na may iniwang isang maliit na kahon, sa pintuan isang regalo para sa kanyang paglaya. Papa, bakit mo pa ako ginagambala na kuha mo na ang lahat? Ang dangal ko ang kumpanya, ang kalayaan ko. Wala na akong maibibigay sa inyo. Ang sagot ni Teresa, ang kanyang tinig, ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa proteksyon ng pamilya. Ang muling sagot ni Don Alejandro may kasamang malalim na buntong hininga na tila siya pa ang biktima. Nakalimutan mo na ba ang mga gabi noong bata ka pa at may sakit? Sino ang hindi natulog para lang bantayan ka? Sino ang nagtrabaho ng husto para lang maranasan mo ang buhay, Reyna? Ngayong matanda na ako, tatalikuran mo ako dahil lang sa isang pagkakamali. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin, Teresa. Ang dugo ko ang nananalaytay sa iyo. Naramdaman ni Teresa ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang mga salitang pagkakamali at proteksyon ay tila mga insulto sa mga pasa na nasa kanyang katawan. Ngunit sa likod ng kanyang galit, naroon pa rin ang munting tinig ng batang Teresa, ang batang uhaw sa pagmamahal ng ama, ang batang naniniwalang ang pagsunod
ay katumbas ng kaligtasan. Ang bigat ng obligasyon ay tila isang malaking bato na muling itinambak sa kanyang dibdib, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Huwag kang makinig sa kanya, Teresa. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang cellphone at pinatay ang tawag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig sa babaeng tila unti-unti na namang nalulunod sa manipulasyon ng ama. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit may kasamang babala. Ito ang laro niya, Teresa. Gagamitin niya ang bawat alaala mo, ang bawat sakripisyo na sa tingin mo ay ginawa niya para lang makuha ang kontrol sa iyo. Isang malaking kasinungalingan ang utang na loob na iyan kung ang kapalit ay ang iyong kaluluwa. Ang mariing wika ni Gabriel. If you walk out that door now because of pity, you're not just a daughter being obedient. You are choosing to be a victim for the rest of your life. Tumingin si Teresa kay Gabriel. Nakita niya ang talas ng paninindigan ng lalaki, ngunit nakita rin niya ang sariling refleksyon sa mga mata nito, isang babaeng durog litong-lito at pagod na sa pakikipaglaban. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kahon na iniwan sa labas. Nang buksan niya ito, bumagsak ang kanyang puso. Sa loob ng kahon ay ang paboritong hikaw ng kanyang ina, ang kapares ng suot nito sa retratong hawak niya kanina. May kasama itong maikling sulat. Ang huling alaala ng iyong ina ay nasa akin. Bumalik ka at pag-usapan natin ang iyong kinabukasan. Ito ang huling hawak niya sa akin, Gabriel. Ang pabulong na wika ni Teresa, ang kanyang mga mata, ay puno ng luhang hindi na magawang pumatak. Ang alaala ni Mama, kukunin niya rin ba sa akin? Natahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang sipol ng hangin sa pagitan ng mga puno ng pino sa labas. Alam ni Teresa na ang pagbabalik ay nangangahulugan ng muling pagkabilanggo, ngunit ang hindi pagbabalik ay nangangahulugan ng tuluyang pagkawala ng huling koneksyon niya sa kanyang ina. Dahan-dahan siyang naglakad, patungo sa pintuan. Ng kanyang kamay ay nakahawak na sa trangka. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila hinihila pabalik sa vegan, pabalik sa pamilyang sumira sa kanya. Teresa, huwag! Ang huling hirit ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong pakiusap na hindi pa naririnig ni Teresa kailanman. Lumingon si Teresa, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng hamog sa labas. Minsan, Gabriel, kailangan nating harapin ang ating mga multo bago tayo tuluyang makalaya. Pero hindi ako babalik bilang biktima. Ngunit habang binubuksan niya ang pinto, isang puting envelope ang muling lumitaw na ipit sa ilalim ng pinto. Ito ay may tatak ng isang ospital sa Manila, ang ospital kung saan dinala ang ina ni Mateo. Sa loob nito ay isang dokumentong nagsasabing ang lahat ng gastos ay binayaran ni Don Alejandro, ngunit ang donor ng dugo na nagligtas sa matanda ay may pangalang nagpatigil sa tibok ng puso ni Teresa. Sino ang taong ito na tila matagal nang nagmamasid sa dilim? At bakit ang pangalang nakasulat sa dokumento ay ang pangalang matagal nang ibinaon ni Don Alejandro sa limot petpasit? Sabihin mo sa akin ang totoo, Gabriel. Sino ka ba talaga? O mas tamang itanong, ano ang tunay mong pakay sa pamilya ko? Ang boses ni Teresa ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay may talas ng isang labaha na humihiwa sa makapal na hamog sa loob ng silid. Hawak niya ang puting envelope mula sa ospital, ang papel ay bahagyang nayuyurak sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang pangalang nakasulat sa donor column ay hindi Gabriel, kundi Gabriel Alcacid Valeriano, isang apelidong tila isang sumpa na nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. Napatigil si Gabriel sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay nananatiling kasing tigas ng semento, ngunit may isang kislap sa kanyang mga mata na hindi matukoy ni Teresa kung galit o pait. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bumubulwak na bulkan, naghihintay na lamang ng isang maling galaw upang sumabog. Hindi mahalaga ang pangalan ko, Teresa. Ang mahalaga ay ang katotohanang iligtas kita mula sa impyernong gawa ng ama mo. Ang malamig na sagot ni Gabriel habang pilit na iniiwas ang tingin sa hawak na papel ni Teresa. Iligtas o gamitin? Humakbang palapit si Teresa, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang Valeriano, iyan ang apelyido ng babaeng sinasabi nilang sumira sa pagsasama ng mga magulang ko. Ang babaeng pinalayas ni Papa 30 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang anak niya, hindi ba?
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel. Lumapit siya kay Teresa hanggang sa madama ng babae ang matinding init na nagmumula sa galit ng lalaki. Anak, ako ang basurang itinapon ng ama mo sa kalsada bago pa man ako matutong lumakad. Ako ang batang iniwan niya sa gutom habang ikaw ay natutulog sa malambot na kama. Oo, Teresa, ako ang kapatid mo sa labas. Ang maruming sikreto na pilit niyang ibinaon sa limot. Tila gumuho ang kisame ng bahay sa pandinig ni Teresa. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang isang malakas na sampal na nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kaunting seguridad ay ang taong may pinakamalalim na rason upang kamuhian ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Kaya mo ba ako tinulungan? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses, ay gumaralgal na sa tindi ng sakit. Para gawin akong pain, para makuha ang tiwala ko at gamitin ako bilang armas laban kay Papa. Ginamit mo lang ba ako para sa sarili mong paghihiganti? At ano naman kung ginamit kita? Ang ganti ni Gabriel, ang kanyang boses ay tumaas na ng bahagya. Hindi ba't patas lang iyon, kinuha ng ama mo ang lahat sa amin ng nanay ko? Kinuha niya ang dangal namin. Ang buhay na nararapat para sa akin ay ibinigay niya sa iyo ng buong buo. Ang pagtulong ko sa iyo ay para lang masiguradong mawawasak siya sa kamay ng sarili niyang anak. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam ng pagkakait ay muling bumalik mas matindi at mas mapait. Sa loob ng 30 taon, akala niya ay siya ang tanging nagdurusa sa ilalim ng kamay ni Don Alejandro. Ngayon nalaman niyang ang kanyang buong buhay ay isang utang na hindi niya kailanman mababayaran, isang buhay na ninakaw mula sa taong nasa harap niya. Akala ko ikaw ang magliligtas sa akin. Ang pabulong na wika ni Teresa, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Pero isa ka lang din palang Alcacid. Mahusay manlinlang, mahusay magmanipula. Tinalikuran ni Teresa si Gabriel at mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang lumayo sa lason na dala ng apelidong iyon. Ngunit bago pa niya mahawakan ang trangka, muling nagsalita si Gabriel. Ang boses nito ay puno ng desperasyon na pilit itinatago. Saan ka pupunta, Teresa? Babalik ka sa kanya. Babalik ka sa taong pumatay sa nanay mo. Napatigil si Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa labas ng kanyang dibdib. Anong sinasabi mo, namatay si Mama dahil sa sakit? Iyon ang bersyong itinanim niya sa isip mo. Sigaw ni Gabriel habang marahas na kinuha ang isang lumang dyaryo mula sa kanyang drawer at inihagis ito sa sahig. Basahin mo ang ulat ng autopsy 30 taon na ang nakalilipas. Ang nanay mo ay hindi namatay sa sakit. Namatay siya sa gitna ng isang pagtatalo tungkol sa isang batang lalaki na may peklat sa leeg. Nanginginig na pinulot ni Teresa ang dyaryo. Ang itim at puting pahina ay tila isang bintana patungo sa isang madilim na katotohanan na matagal nang ikinubli ng gabi. Habang binabasa niya ang mga katagaang bawat salita, ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang utak. Kung totoo ang sinasabi ni Gabriel, ang kanyang buong buhay ay isang malaking kasinungalingan. At ang taong pumatay sa kanyang ina ay ang taong tinatawag niyang Papa sa loob ng 3 dekada. Sino ang tunay na kaaway sa kwentong ito? At sa gitna ng labanang ito ng magkadugo, meron pa bang puwang para sa kapatawaran? O lahat ba sila ay lalamunin na lamang ng apoy ng nakaraan? Ang buong buhay ko ba ay isang sementeryo ng mga lihim na ikaw ang tagapangalaga, Gabriel? Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na bulong na humalo sa hanging amihan na pumapasok sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kupas na pahina ng dyaryo, kung saan ang petsa ng kamatayan ng kanyang ina ay nakatatak sa itim na tinta, isang petsang hindi tumutugma sa kwentong paulit-ulit na ikinuwento sa kanya ni Don Alejandro. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitiwala ay tila mga tuyong dahon na isa-isang nalalagas, iniiwan siyang hubad at nanginginig sa gitna ng katotohanan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa isang yugto ng matinding pamanhid, isang uri ng proteksyon ng isipan laban sa sakit na sapat na upang pumatay ng isang mahinang puso. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang gusot na damit at hinarap ang lalaking nagpakilala sa kanya sa impyerno. Kailangan kong bumalik sa vegan wika ni Teresa.
Ang kanyang tinig ay wala ng emotion kasing tigas ng mga batong buhay sa Calicrisologo. Nababaliw ka na ba pagkakataon mo na ito para lumayo? Ang bawat salita ni Gabriel ay puno ng pagkabahala, ngunit hindi na ito tinanggap ni Teresa bilang pagkalinga. Hindi ako lalayo ng may bitbit na tanong, Gabriel. Kung totoo ang sinasabi mo, kung ang bawat hininga ko sa mansyong iyon ay utang sa dugo ng aking ina, kailangan ko itong makita mismo. Ang sagot ni Teresa habang kinukuha ang kanyang maliit na bag. Sabi mo ang bawat pinto ay may susi, at ang susi ng katotohanan ay wala dito sa bundok. Naroon ito sa baul ni Lolo Mateo na matagal nang ipinagbawal na buksan. Lumipas ang mga oras ng tahimik na paglalakbay. Ang kadiliman ng gabi ay tila nakikiramay sa kanyang pakay. Sa tulong ng kadiliman nakapasok si Teresa sa lumang mansyon sa Vigan sa pamamagitan ng maliit na pintuan sa likod na tanging siya at ang mga katulong lamang ang nakakaalam. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay naglalabas ng mahinang tunog na tila mga daing ng mga kaluluwang nakakulong sa loob ng bahay. Ang amoy ng alikabok lumang kagamitan at ang nanunuot na bango ng sampagita ay tila sumasakal sa kanya. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Sa kabilang silid, ang tunog ng mahimbing nitong paghinga ay tila isang panunuya sa kanyang paghihirap. Nagpatuloy siya patungo sa pinakalikod na bahagi ng attic kung saan nakatago ang mga kagamitan ng kanyang yumaong lolo, si Don Mateo. Sa ilalim ng mga lumang kumot at sapot ng gagamba, natagpuan niya ang baul. Ito ay gawa sa matigas na nara, may mga ukit ng mga rosas at baging na tila mga daliri na nakayakap sa mga lihim sa loob. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang inilalabas ang isang maliit na hair clip na may nakatagong susi, isang sikretong itinuro sa kanya ni Lolo Mateo bago ito pumanaw. Nang dahan-dahang bumukas ang takip ng baul, ang boses ng nakaraan ay tila sumalubong sa kanya. Hindi ginto o alahas ang bumulaga sa kanya. Sa loob ay nagkalat ang mga liham na may selyo ng ibang bansa, mga resibo ng bangko na may malalaking halaga at isang selyadong sobre na may nakasulat, "Para sa aking munting ibon Teresa." Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang sertipiko ng pagmamay-ari ng isang kumpanya sa ibang bansa at isang maikling sulat na tila isinulat sa gitna ng pagmamadali at takot. Teresa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na kailangan mo. Huwag kang maniniwala sa iyong ama. Ang yaman ng mga Alcacid ay hindi kanya. Ito ay pag-aari ng iyong ina na ninakaw niya sa pamamagitan ng pananakot. May isang lihim na silid sa Malibu na tanging ang iyong pirma ang makakapagbukas. Doon mo malalaman kung bakit kailangang mamatay ng iyong ina para lang manatiling tahimik ang gabi. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang kaisipan. Ngunit bago pa niya matapos basahin ang huling bahagi, ang katahimikan ng attic ay binuwag ng isang mabigat na tunog ng pagsara ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga hakbang na dahan-dahang umaakyat sa hagdanan ay kasing pamilyar ng kanyang sariling pangalan. Ang bawat yabag ng sapatos sa kahoy ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Alam ko na dito ka pupunta, Teresa. Hindi mo talaga kayang talikuran ang iyong utang na loob sa pamilyang ito. Ang boses ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw mula sa dilim ng pasilyo, puno ng isang uri ng pagmamahal na mas nakakatakot kaysa sa galit. Napatayo si Teresa, yakap ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Sa harap niya, sa gitna ng anino, nakatayo ang kanyang ama. Hawak ang isang desinding lampara na nagbibigay ng isang nakakapanghilakbot na liwanag sa mukha nito. Papa, bakit? Ang tanging nausal ni Teresa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Alejandro habang dahan-dahan siyang humahakbang patungo sa kanyang anak. Dahil sa pamilyang ito, Teresa, ang katotohanan ay isang luho na hindi mo kayang bayaran. At ang baul na iyan ang magiging kabaong ng iyong mga pangarap. Ang liwanag ng lampara ay gumuhit ng mahahabang anino sa mukha ni Don Alejandro na nagbigay sa kanya ng anyo ng isang estrangherong gawa sa bato at puot. Ang bawat pagkurap ng apoy ay tila isang babala, isang mabilis na tibok ng kaba sa gitna ng attic na puno ng alikabok at mga kaluluwa ng nakaraan. Nakatayo si Teresa, yakap ang mga dokumentong tila mas mabigat pa sa kanyang sariling buhay, habang ang lamig ng nara sa kanyang paanan ay tila gustong humigop sa kanyang natitirang lakas. Isoli mo ang mga papel na yan, Teresa. Hindi mo alam kung anong apoy ang nilalaro mo.
Ang boses ni Don Alejandro ay mahina parang isang bulong ng ahas, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Ang yaman na yan, ang mga lihim na yan, iyan ang nagpanatili sa atin sa itaas. Yan ang nagbigay sa iyo ng lahat ng karangyaan na tinatamasa mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Teresa. Karangyaan papa, ang bawat subo ko ng pagkain sa bahay na ito ay may lasa ng dugo at luha ni mama. Akala ko ba namatay siya dahil sa sakit? Pero dito, itinaas ni Teresa ang diary, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding emosyon. Dito isinulat ni Lolo kung paano mo siya dahan-dahang pinatay sa takot. You gaslighted her. Pinaniwala mo ang lahat na baliw siya para makuha mo ang kontrol sa lahat ng ari-arian niya. Tumigil ka, sigaw ni Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw na parang mga baging na gustong sumakal. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa pamilyang ito, para sa dangal natin. Noong mga panahong iyon, ang pamilya ng ina mo ang may hawak ng lahat. I was just a puppet. Kailangan kong kuhanin ang para sa akin. Ang para sa iyo o ang ninakaw mo. Humakbang palapit si Teresa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Pati si Gabriel, ang kapatid ko, itinapon mo dahil lang sa takot mong masira ang perfect family image mo. Papa, you are not a protector. You are a predator. Marahas na lumapit si Don Alejandro at hinawakan ang braso ni Teresa. Ang kanyang hawak ay kasing higpit ng bakal, nag-iiwan ng pulang marka sa balat ng babae. You don't understand, Teresa. Everything has a price. Ang buhay na ibinigay ko sa iyo, ang edukasyon mo, ang lahat utang mo sa akin, ang bawat hininga mo. I will not let you destroy this empire for some sentimental garbage from a dead woman. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naramdaman ni Teresa ang isang matinding panghihina. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadurog ng huling imahe ng amang minahal niya. Ang bawat salita ni Don Alejandro ay parang isang martilyo na nagwawasak sa kanyang puso. Ginagawa itong maliliit na pirasong hindi na kailanman mabubuo pa. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para sa kumpanya, ay tila naging isang malaking panunuya. Hindi ko na kailangan ang empire mo, Papa. Ang pabulong na wika ni Teresa, ang kanyang boses, ay puno ng pait na naging lason. Dahil sa Malibu, sa villa ni Mama, doon ko malalaman ang tunay na halaga ng kalayaan. Doon ko malalaman kung paano mo siya pinilit na pirmahan ang huling waiver bago siya mawala. Nanlaki ang mga mata ni Don Alejandro. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Teresa ay dahan-dahang lumuwag na palitan ng isang uri ng takot na matagal na niyang ibinaon. Paano mo nalaman ang tungkol sa waiver na iyon? Dahil hindi lahat ng patay ay nananatiling tahimik, ang huling hirit ni Teresa. Ngunit bago pa makahakbang palayo si Teresa, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ay muling umalingaw-ngaw, hindi sa hagdanan, kundi sa bubungan ng mansyon. Isang malakas na pagbagsak ng salamin mula sa bintana ng attic ang nagdulot ng isang matalim na ingay na tila isang hudyat ng digmaan. Ang mga piraso ng bubog ay nagkalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Mula sa dilim ng nabasag na bintana, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Isang lalaking may hawak na baril, ang mukha ay balot ng itim na tela, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng isang agilang naghahanap ng biktima. Ang baril ay dahan-dahang itinuon sa direksyon ni Don Alejandro. Teresa, dapa. Ang sigaw na iyon ay hindi galing sa lalaking nakamaskara, kundi mula sa ibaba ng hagdanan, ang boses ni Gabriel na tila isang kulog sa gitna ng bagyo. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi, isang tunog na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang lampara sa mesa ay natumba, ang apoy ay dahan-dahang kumalat sa mga tuyong papel at lumang tela, nilalamon ang mga lihim ng attic sa isang mainit at mapanganib na yakap. Sino ang nagpaputok? At sa gitna ng naglalagablab na apoy, maililigtas ba ni Teresa ang katotohanan o sasama ba itong maabutan ng abo ng kanyang nakaraan? Rod, huwag mong hayaang lamunin ng apoy ang huling katarungan para kay Mama Teresa, takbo. Ang sigaw ni Gabriel ay tila isang kumpas ng bagyo na nagpabalik sa ulirat ni Teresa. Ang matalim na tunog ng pagputok ng baril kanina ay nag-iwan ng isang nakakabinging ugong sa kanyang pandinig, ngunit ang mas matindi
ay ang init na nagsisimulang humalik sa kanyang balat. Ang bawat dila ng apoy na nagmumula sa natumbang lampara ay tila isang nagugutom na halimaw, mabilis na nilalamon ang mga tuyong pahina ng kasaysayan na nakakalat sa sahig. Ang usok maitim at makapal ay dahan-dahang gumagapang sa kisame, tila isang sumasakal na kamay na nagnanakaw sa bawat hininga niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Teresa ang kanyang ama. Hindi siya tinulungan ni Don Alejandro. Hindi ito nag-alala kung nasunog ba ang buhok o balat ng kanyang anak. Sa halip nakita ni Teresa ang kanyang ama na nakaluhod sa gitna ng lumalalang apoy. Mabilis na kinukuha ang mga papeles ng waiver at mga titulo ng lupa. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng takot para sa buhay, kundi ng isang desperadong kasakiman para sa kapangyarihang unti-unting nagiging abo. Ang mga papeles ko ang kumpanya ko. Ang sigaw ni Don Alejandro ay hinaluan ng ubo, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paghablot sa mga nagniningas na papel. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding hapdi sa kanyang puso, mas masakit pa kaysa sa init ng apoy. Ito na ang huling sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Sa harap ng kamatayan, hindi siya ang pinili ng kanyang ama. Hindi ang anak na nag-alay ng 30 taon ng pagsunod, kundi ang mga pirasong papel na nagpapatunay ng kanyang pagmamay-ari. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay isa lamang palang hungkag na salita upang mapanatili siyang bilanggo. Tara na Teresa, hindi naligtas dito. Hinila siya ni Gabriel patungo sa bintana. Ang mga piraso ng bubog ay tumutusok sa kanilang mga sapatos, nagbibigay ng bawat tunog ng pagkadurog sa bawat hakbang. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, nakita ni Teresa ang diary ng kanyang ina na malapit na ring maabot ng apoy. Sa isang iglap, binitawan niya ang kamay ni Gabriel at mabilis na sumisid sa gitna ng usok. Naramdaman niya ang matinding init na tila pumapaso sa kanyang mga daliri habang inaabot ang lumang kwaderno. Ang sakit ay tila isang paalala ng lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Nang mahawakan niya ang diary, mabilis siyang hinila ni Gabriel pabalik. Nababaliw ka na ba? Papatayin mo ba ang sarili mo para sa isang libro? Ang boses ni Gabriel ay puno ng galit at takot, habang binuhat niya si Teresa, palabas ng nagliliyab na attic. Nang makalabas sila sa balkonahe, sinalubong sila ng malamig na hangin ng vegan, ngunit ang langit ay kulay kahel na, dahil sa laki ng apoy na tumutupok sa itaas na bahagi ng mansyon. Sa ibaba ang mga tauhan ng kumpanya at si Bianca ay nagkakagulo. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero sa di kalayuan ay tila isang malungkot na oyayi para sa isang naglalahong kaharian. Ligtas ka na, true, ang pabulong na wika ni Gabriel habang dahan-dahang ibinababa si Teresa sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay itim na sa uling at ang kanyang Amerikana ay may mga butas na mula sa init, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Teresa. Doon sa gitna ng trahedya, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng pag-aalaga na hindi kailanman ibinigay sa kanya sa loob ng mansyong iyon. Niyakap ni Teresa ang diary ng kanyang ina. Ito na lang ang natira sa akin, Gabriel. Ang katotohanan. Tumingin si Teresa sa nasusunog na mansyon. Nakita niya ang kanyang ama na inilalabas ng mga bumbero, itim ang mukha at yakap-yakap ang ilang pirasong papel na tila mga bangkay ng kanyang mga pangarap. Sa tabi nito, si Bianca ay umiiyak, hindi dahil sa pag-aalala sa ama, kundi dahil sa takot na mawala ng matitirhan. Ang buong pamilyang Alcacid ay tila mga anino na lamang sa gitna ng nagniningas na katotohanan. Ngunit habang tinitingnan ni Teresa, ang paligid, napansin niya ang lalaking nakamaskara na tumakas kanina. Nakatayo ito sa malayo sa ilalim ng isang puno ng acacia. Nang matanggal ang maskara nito dahil sa init, ang liwanag ng apoy ay tumama sa mukha ng lalaki. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanila, ang lalaking may hawak ng baril, ay hindi isang estranghero. Mateo, ang nauutal na wika ni Teresa. Hindi lang si Mateo ang naroon. Sa tabi nito, nakita ni Teresa ang isang pamilyar na figura na may hawak na sobre, ang abogado ni Don Alejandro na matagal nang nawawala. Sa isang iglap, naintindihan ni Teresa ang lahat. Ang sunog ay hindi aksidente. Ang pagbaril ay hindi lang pananakot. May mas malalim pang laro na nagaganap, at ang sunog sa mansyon ay isang paraan lamang upang burahin ang mga ebidensyang hindi pa niya natutuklasan. At ang pinaka-nakakatakot na katotohanan. Ang taong nag-utos kay Mateo ay hindi ang kanyang ama,
kundi ang taong pinagkakatiwalaan niya ngayon sa kanyang tabi. Dahan-dahang nilingon ni Teresa si Gabriel ang kanyang puso, ay tila isang bitag na muling sumasara. Bakit Gabriel, bakit narito si Mateo sa ilalim ng utos mo? Pampnata, hindi ka naiiba sa kanya Gabriel. Pareho kayong nagnanakaw ng tiwala para sa sarili ninyong pakinabang. Ang pinagkaiba lang siya ay gumagamit ng utang na loob samantalang ikaw, gumagamit ka ng pagkakataon. Ang boses ni Teresa ay tila isang matalim na piraso ng yelo na humiwa sa mainit na hanging dulot ng naglalagablab na mansyon. Ang baptay niya ay pilit na kumakawala sa hawak ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa figura ni Mateo na dahan-dahang nawawala sa kadiliman ng gabi. Ang uling sa kanyang muka ay hinaluan ng mga bagong luha, ngunit ang kanyang tindig ay hindi nayayanig. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay tila isang ligtas na kanlungan ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, ngunit ang panginginig ng kanyang panga ay nagpapakita ng isang bagyong pilit na itinatago sa loob. Kailangan kong gawin iyon, Teresa. Kailangan nating takutin ang iyong ama para lumabas ang katotohanan. Ang pabulong na wika ni Gabriel, ang boses ay puno ng isang uri ng luhika na kasing lamig ng bakal. Mateo was a pawn, yes, pero ginamit ko siya para mailigtas ka. Kung hindi siya nagpaputok, hindi matatapos ang pagmamanipula ni Don Alejandro sa iyo. I had to force his hand. At anong kapalit, Gabriel? Ang buhay ko, ang kaligtasan ko. Humakbang palayo si Teresa, ang bawat hakbang ay naglalabas ng tunog ng pagkadurog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang sapatos. You orchestrated the fire. You planned the chaos. Inilagay mo ako sa gitna ng kapahamakan para lang makuha ang gusto mo. You are just another version of the man I hate. Teresa, listen to me. No, you listen. Ang sigaw ni Teresa ay hinaluan ng ubo dahil sa usok na nananatili pa rin sa kanyang baga. Mula nang makilala kita, pakiramdam ko ay palagi akong may utang sa iyo. Pero ngayon naintindihan ko na. Walang libreng tulong sa mundong ito. Ang bawat save mo sa akin ay may katumbas na piraso ng aking kaluluwa. Tinalikuran ni Teresa ang lalaki at nagsimulang maglakad patungo sa kalsada, yakap-yakap pa rin ang diary ng kanyang ina. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis, ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga bumbero at ang hagulgol ni Bianca sa likuran, ngunit wala na siyang pakialam. Ang mansyong iyon, ang pamilyang iyon, ang lahat ng ito ay naging abo na sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto ng isang sasakyang hindi kabilang sa mga pulis o bumbero. Isang matandang lalaki ang lumabas, nakasuot ng simpleng barong, ang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ito ang dating abogado ni Lolo Mateo, si Attorney Santos, ang taong matagal nang pinaniwalaan ni Teresa na pumanaw na. Teresa, anak ko, ang bawat salita ng matanda ay tila isang haplos ng nakaraan. Masyado nang matagal ang pagtitiis mo. Ang lihim ni Don Mateo ay hindi para sa ikasisira mo, kundi para sa iyong paglaya. Lumingon si Teresa kay Gabriel na nakatayo pa rin sa gitna ng damuhan. Ng anyo nito ay tila isang anino sa harap ng nagniningas na mansyon. Ano ito, Gabriel? Isa na naman bang bahagi ng plano mo? Hindi, Teresa. Ang sagot ni Gabriel, ang boses ay wala ng bakas ng pagmamataas. Iyan ang tanging bagay na hindi ko hawak. Ang katotohanang matatagpuan mo sa Malibu ay hindi galing sa akin. It's from the person who truly loved you. Inabutan ni Attorney Santos si Teresa ng isang maliit na susi na may nakaukit na letrang T. Ang iyong ama ay tapos na, Teresa. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang mga accounts ay naka-freeze dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Gabriel sa mga otoridad. Pero ang yaman ng iyong ina, ang tunay na mana mo, ay hindi kayang abutin ng kahit sinong alkasid. Pumasok si Teresa sa loob ng sasakyan ni Attorney Santos. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa nagbabagang mansyon ng mga alkasid, nakita ni Teresa sa side mirror ang kanyang ama. Si Don Alejandro ay nakaupo sa damuhan mag-isa, habang ang mga pirasong papel na pilit niyang isinalba ay tinatangay ng hangin, tila mga itim na paru-paro sa gitna ng gabi. Ang lahat ng kanyang utang na loob, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ay naging wala sa harap ng isang babaeng wala ng takot na mawalan. Saan tayo pupunta, attorney? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakapikit na pilit na hinahanap ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa paliparan, Teresa.
lilipad tayo patungong Malibu. Doon mo makikita ang buhay na sadyang inihanda para sa iyo at ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman naging isang Alcacid. Napadilat si Teresa. Ang huling sinabi ng abogado ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Hindi isang Alcacid. Kung hindi siya Alcacid, kaninong dugo ang nananalaytay sa kanyang mga ugat? At sino ang lalaking nasa retrato kasama ng kanyang ina? Ang bawat sagot ay tila mas lalong nagpapalalim sa misteryo habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa isang kinabukasang hindi niya kailanman inakala. Hindi ka kailanman naging Alcacid, Teresa. Ikaw ang bunga ng isang pag-ibig na pilit na binura ng apoy at kasinungalingan. Ang iyong mga salitang ito ni Attorney Santos ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang ng Malibu sapat na upang yanigin ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Narito si Teresa nakatayo sa balkonahe ng isang marangyang villa na nakaharap sa Pasipiko. Ang amoy ng alat ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin sa California ay malayo sa amoy ng uling at alikabok ng vegan, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong nadagdagan. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat, isang haplos na hindi niya kailanman naramdaman mula sa taong tinawag niyang Papa sa loob ng 3 dekada. Dahan-dahan niyang ibinaba ang paningin sa mga dokumentong nakalatag sa lamesang salamin. Naroon ang isang DNA report na may petsang bago pa man siya ipanganak at ang orihinal na marriage certificate ng kanyang ina sa lalaking nasa retrato, si Luis Valeriano. Ang lalaking may mga matang puno ng pangarap, ang lalaking pinaslang ni Don Alejandro, hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng batas at pera upang makuha ang mana ng mga Alcacid. So all this time, ang utang na loob na ipinupukpok niya sa ulo ko ay isang malaking panloloko. Ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses, ay gumaralgal sa tindi ng puot. Pinaniwala niya ako na kailangan kong magpakamatay sa trabaho para bayaran ang pagkakaligtas niya sa akin, pero ang totoo ninakaw niya ako. I was a hostage in a golden cage. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagguho ng bawat alaala ng kanyang pagkabata. Ang bawat haplos ni Don Alejandro na akala niya ay pagmamahal, ang bawat pagalit na akala niya ay disiplina, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang masalimuot na pag-arte. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na mabilis na kinukuyom sa loob ng kanyang palad. Isang matinding panghihina ang dumaloy sa kanyang mga binti, dahilan upang mapaupo siya sa sahig, habang ang tunog ng mga alon sa ibaba ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na paghikbi. Si Luis Valeriano, ang tunay mong ama, Teresa. Ang malungkot na dagdag ni Attorney Santos, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At ang kumpanyang ipinaglaban mo sa vegan yon ay itinatag gamit ang perang ninakaw ni Alejandro mula sa pamilya Valeriano. You were never a daughter to him. You were a trophy of his victory over the man he hated. Tumayo si Teresa, ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng batong buhay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at hinarap ang malawak na karagatan. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagiging biktima ay tuluyang natunaw. Kung ang kanyang buhay ay itinayo sa isang krimen, siya ang magiging huling saksi na tatapos sa lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Maraming missed calls mula kay Bianca at mga mensaheng puno ng pagmamakaawa mula sa mga tauhan ni Don Alejandro sa vegan. Ngunit may isang mensaheng kumuha ng kanyang atensyon, isang video mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, bumungad ang mukha ni Bianca. Hindi na ito ang mapagmataas na kapatid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namamaga sa iyak, at ang background ay ang loob ng isang madilim na silid na tila isang abandonadong bodega. At, Teresa, please tulungan mo ako. Ang basag na tinig ni Bianca. Kinuha ako ng mga taong pinagkakautangan ni Papa. Sabi nila kung hindi raw mababayaran ang 30 milyong dolyar na utang sa Songbak, papatayin nila ako. Ate, ikaw na lang ang may pera. Please don't leave me like this. Kasunod nito ay ang boses ng isang lalaki malamig at walang pakiramdam na nagbigay ng ultimatum. $30 million, Teresa. Isang buhay kapalit ng perang itinago ng lolo mo. May 24 na oras ka. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Tiningnan niya si Attorney Santos na tila alam na ang nangyayari. Ang villa sa Malibu na dapat ay magiging kanlungan niya para sa paghilom ay biglang naging isang bagong arena ng labanan. Hahayaan mo ba siyang mamatay, Teresa?
Ang tanong ng abogado, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, pagkatapos niyang nakawin ang ebidensya at ipakulong ka. Tumingin si Teresa sa asul na tubig ng Pasipiko. Ang kanyang isipan ay tila isang chessboard kung saan ang bawat pyesa ay may katumbas na buhay. Ngunit bago siya makasagot, isang pamilyar na tunog ng pagpihit ng susi ang narinig niya mula sa pangunahing pinto ng villa. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa kabilang panig ng mundo, si Gabriel. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang mukha ay may mga bagong galos at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi pa nakikita ni Teresa. "Huwag mong ibibigay ang pera, Teresa." Ang boses ni Gabriel ay tila isang babala mula sa hukay. Dahil ang pagkidnap kay Bianca ay hindi gawa ng mga banyaga. It's a trap, and the person holding the gun is someone you've known all your life. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagkidnap kay Bianca? At sapat ba ang 30 milyong dolyar upang bilhin ang kalayaan? O ito ba ang huling pain upang tuluyan ng makuha ang lahat mula kay Teresa? Ang pamilyang binuo sa kasinungalingan, Teresa, ay laging magtatapos sa isang madugong pagtutuos. Huwag kang padala sa luhang nakikita mo sa screen dahil ang bawat patak niyan ay may katumbas na dolyar. Ang tinig ni Gabriel ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong sala ng villa. Nakatayo siya sa tapat ni Teresa, ang kanyang anino ay mahaba at tila nakikipagbuno sa sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghihiganti ngayon ay kakikitaan ng isang uri ng pagod at pagsisisi. Lumapit siya at marahas na kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Teresa. Pinatay ang video ni Bianca na tila isang lason na kailangang itapon. "Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Nakita mo ba ang kalagayan ni Bianca? She's terrified." Ang sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang kapatid, ang pusong pinalaki sa kabutihan ni Yaya Rosa ay hindi pa rin kayang tumalikod sa isang taong humihingi ng saklolo. Terrified or acting? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. "I have been tracking Don Alejandro's movements since we left Vegan. He didn't stay in the hospital to recover. He used his remaining influence to flee the country and meet his associates here in California. Bianca isn't a victim, Teresa. She's his last card. Ang kidnap for ransom na yan. It's a staged performance. They need that $30 million to pay off the syndicate in Manila and start a new life under a different name. Iiwan ka nilang walang-wala habang sila ay nagpapakasasa sa pera ng tunay mong ama." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo. Ang muling paggamit sa kanya. Ang muling pagmamanipula sa kanyang damdamin. Sa harap ng kamatayan at pagkawasak ng kanilang tahanan sa Vegan, nakuha pa rin nilang magplano ng ganitong uri ng kataksilan. "I want to see them," ang pabulong na wika ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng kailaliman ng dagat. "I want to look into Alejandro's eyes and show him that the daughter he raised to be a slave is finally dead." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Dinala niya si Teresa sa isang abandonadong fish cannery sa dulo ng pampang malayo sa mga mata ng mga turista. Ang amoy ng nabubulok na isda at ang kalawang ng mga lumang makina ay tila isang babala. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pier ay nagbibigay ng isang nakakahilong ritmo sa katahimikan ng paligid. Sa loob ng madilim na bodega, nakita ni Teresa si Bianca. Nakatali ito sa isang upuan, ang buhok ay gulo-gulo, ngunit nang mapansin ni Teresa ang isang maliit na detalye, ang pagkakaayos ng kanyang tali na tila madaling kalasin, napatunayan niyang tama si Gabriel. "Ate, thank God you're here. Give them the money, please." Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng peking hysteria. Mula sa anino lumabas si Don Alejandro. Hawak niya ang isang baril, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desperasyon. Ang dating makapangyarihang Don ng Vegan ay mukha na ngayong isang pulubing naghahabol sa huling piraso ng ginto. "Ibigay mo sa akin ang dokumento, Teresa. Pirmahan mo ang transfer of funds at pakakawalan ko ang iyong kapatid," ang wika ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal, tila isang transaksyon na lamang ang lahat. Naglakad si Teresa patungo sa gitna ng bodega.
Inilabas niya ang diary ng kanyang ina mula sa kanyang bag at itinaas ito. Alam ko na ang lahat, Alejandro. Alam ko na hindi kita ama. Alam ko na pinatay mo ang pangarap ni Luis Valeriano para makuha ang yaman ng mga Alcacid. Ang 30 milyong dolyar na ito ang kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ng nanay ko dahil sa iyo. Wala akong pakialam sa nakaraan. Sigaw ni Don Alejandro, ang kanyang mukha ay namula sa galit. I raised you, utang mo sa akin ang buhay mo. Pirmahan mo iyan. Wala akong utang sa iyo. Ang matigas na sagot ni Teresa. Dahil ang bawat sentimong ginamit mo sa akin ay ninakaw mo mula sa tunay kong pamilya. You are not a father. You are a thief who stole a child's identity. Sa isang iglap, nagbago ang timpla ng paligid. Nakita ni Teresa si Bianca na dahan-dahang kumalas sa kanyang tali at tumayo sa tabi ng ama. Ang maskara ng takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Poor Ate Teresa, palaging naghahanap ng katarungan sa mundong puno ng pera. Give it up, Papa and I are leaving with or without your signature. Pero kung pipirma ka, baka payagan ka pa naming mabuhay. Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na hapdi sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Mateo, ang taong paulit-ulit na nagkanulo sa kanya, na nakatayo sa pinto, hawak ang isa pang baril. Patawad, Teresa, pero kailangan ko ng pera para sa proteksyon ng pamilya ko sa Manila. Ang pabulong na wika ni Mateo. Ang pabulong na nangungubli sa likod ng mga crates, dahan-dahang inihanda ni Gabriel ang kanyang sarili. Ang tunog ng pag-click ng martilyo ng baril ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, isang tunog na tila hudyat ng kamatayan. Itinuon ni Don Alejandro ang baril sa noo ni Teresa. Last chance, Teresa. Pirma o kamatayan. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang matinding liwanag mula sa labas ng bodega ang bumulaga sa kanila. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang ingay ng isang helicopter na papalapit ay nagpabago sa takbo ng usapan. It's over, Alejandro. Ang wika ni Teresa, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Hindi mo ba naisip kung paano kita nahanap ng ganoon kabilis? I didn't come here to save Bianca. I came here to be the bait. Nanlaki ang mga mata ni Don Alejandro. Sa kanyang pagkagulat, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humigpit sa gatilyo. Isang putok ang bumasag sa katahimikan, na sinundan ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa maruming sahig. Sino ang natamaan? At sa gitna ng papalapit na katarungan, maililigtas ba ni Teresa ang huling bahagi ng kanyang pagkatao o lalamunin ba siya ng huling hininga ng pamilyang sumira sa kanya? Ang katahimikan na sumunod sa putok ng baril ay mas nakabibingi kaysa sa mismong pagsabog. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang hangin ng bodega, tila isang laso na nagpatigil sa bawat tibok ng puso. Hindi si Teresa ang bumagsak. Hindi rin si Don Alejandro. Sa pagitan nila, dahan-dahang napaluhod si Gabriel. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat, kung saan ang pulang mantsa ay mabilis na kumakalat sa kanyang puting polo, tila isang mapanghas na rosas na bumubukas sa gitna ng dumi. Sinalo niya ang balang dapat ay tatapos sa buhay ni Teresa. Sa gitna ng kanyang hapdi, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa babaeng pinili niyang protektahan sa huling pagkakataon. Gabriel, ang sigaw ni Teresa ay punong-puno ng pait, isang tunog ng pagkadurog na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Mabilis siyang lumapit at sinalo ang bumabagsak na katawan ng lalaki. Huli na ang lahat, Alejandro, bitawan mo ang baril. Ang utos ng isang opisyal ng pulis ay kasing talas ng kidlat. Ang mga operatiba ay mabilis na pumasok mula sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga flashlight ay tila mga mapanghusgang mata na naglalantad sa bawat kasalanan. Nakita ni Teresa ang kanyang ama, ang lalaking 30 taon niyang iginalang na binitiwan ng baril, na tila ba ito ay isang nagniningas na uling. Ang mukha ni Don Alejandro ay hindi nakakikitaan ng kapangyarihan, kundi ng isang matinding takot at kahihiyan. Sa tabi nito, si Bianca ay humahagulgol, pilit na nagtatago sa likod ng mga crates, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Kahit si Mateo ay nanigas sa isang sulok, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay. Wala kayong utang na loob, lahat kayo. Ang huling hirit ni Don Alejandro, habang pilit siyang pinipigilan ng mga pulis. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang desperadong pagtatangka na gamitin ang kanyang lumang sandata
Ngunit ang mga salitang iyon ay wala nang bisa sa harap ng katotohanan. Tiningnan siya ni Teresa habang kinakaladkad siya palabas. Ang tanging utang ko sa iyo, Alejandro, ay ang aral na ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan, at ngayon bayad na ako. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng vegan at ang gulo ng Malibu ay naging mga malalayong alaala na lamang. Nakatayo si Teresa sa dalampasigan ng Malibu. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang hinahalikan ng malalamig na alon. Hawak niya ang dokumentong nagpapatunay ng paglilipat ng lahat ng assets ng Alcacid Group sa isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at human trafficking, isang alay para sa kanyang ina at sa pamilya Valeriano. Hindi niya kinuha ang 30 milyong dolyar para sa sarili. Ginamit niya ito upang itayo ang bahay ni Maria, isang silungan para sa mga babaeng nawalan ng boses, gaya ng kanyang ina noon. Ang mansyon sa vegan na nasunog ay hinayaan niyang manatiling abo, isang monumento ng isang madilim na kabanata na tapos na. Masyadong malalim ang iniisip mo. Baka tangayin ka ng agos. Ang boses ng isang lalaki ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Teresa. Nakatayo sa kanyang likuran si Gabriel, suot ang isang arm sling, ngunit ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Ang talas ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan na matagal na nilang hinahangad na dalawa. Lumapit siya kay Teresa at tumayo sa tabi nito, kapwa sila nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Sabi ni Attorney Santos, handa na raw ang mga papeles para sa huling hiling ni Lolo Mateo, wika ni Gabriel. Malaya ka na, Teresa. Wala nang Alejandro, wala nang Bianca. Wala nang nakaraan na hahabol sa iyo. Humarap si Teresa sa kanya. At ikaw, Gabriel, ano ang gagawin mo ngayong tapos na ang paghihiganti mo? Isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa, isang haplos na hindi na kailangan ng mga salita, upang ipaliwanag ang nararamdaman. Magsisimula, gaya mo, hindi bilang isang Valeriano o Alcacid, kundi bilang isang taong natutong magpatawad sa sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang tanikalang 30 taon niyang pasan ay tuluyan nang nalaglag sa buhanginan. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat pasa sa kanyang katawan, at ang bawat gabing puno ng takot ay naging mga hakbang patungo sa kalayaang ito. Tumalikod sila sa dagat at dahan-dahang naglakad patungo sa villa. Ngunit bago sila makapasok, napansin ni Teresa ang isang maliit na sobre na iniwan sa kanilang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na selyo ng vegan ang nakatatak dito. Sino ang nagpadala nito? At sa gitna ng kanyang bagong simula, meron pa bang isang huling lihim na kailangang mabuksan? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Ang bawat araw sa Malibu ay naging isang pahina ng panibagong buhay para kay Teresa. Wala na ang mabigat na corona ng pagiging isang Alcacid, wala na ang mga tanikalang obligasyong ipinilit sa kanya ng isang taong hindi naman niya kadugo. Ang bawat hininga niya ngayon ay malaya kasing lawak ng abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Nakatayo si Teresa sa loob ng bahay ni Maria, ang silungang itinayo niya para sa mga kababaihang dumaan sa dilim ng pang-aabuso. Ang mga dingding nito ay pinintahan ng mapuputing kulay, at ang bawat silid ay puno ng liwanag, isang pagpupugay sa kanyang ina na matagal na namuhay sa anino ng takot. Habang pinagmamasdan niya ang mga kababaihang dahan-dahang bumabangon at muling natututong tumawa, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng katarungang hindi kayang ibigay ng kahit anong hukuman. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobrang galing sa vegan na natanggap niya noong isang araw. Sa loob nito ay isang sulat mula kay Yaya Rosa. Ibinalita ng matanda na si Don Alejandro ay nananatili sa loob ng pitan mag-isa at unti-unti nang nilalamon ng limot. Si Bianca naman ay nagsisimula na ring magtrabaho sa isang maliit na kainan. Sa probinsya malayo sa Karangyaang dati, ay itinuring niyang tanging mundo. Walang galit na naramdaman si Teresa. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Patawad. Isang salitang napakahirap bitawan, ngunit sa dulo
ay nahanap ni Teresa ang lakas upang sambit muna ito sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pagtitiis at sa maling paniniwala na ang kanyang halaga ay nakadepende sa pag-aproba ng iba. Pinatawad niya si Gabriel dahil sa gitna ng kanilang magulong nakaraan. Ang lalaking ito ang naging salamin upang makita niya ang sarili niyang katatagan. Handa na ang lahat sa hardin, hinihintay ka na nila. Ang boses ni Gabriel ay malambing na humaplos sa kanyang pandinig. Lumingon si Teresa at ngumiti. Lumapit ang lalaki sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup isang tahimik na pangako na hindi na sila muling maglalakad ng mag-isa sa gitna ng bao. Sa hardin ng bahay ni Maria, nagtanim sila ng mga punla ng sampagita na dala ni Yaya Rosa mula sa vegan. Ang amoy nito ay magsisilbing paalala na kahit sa gitna ng abo ng nakaraan, may puwang pa rin para sa pag-usbong ng isang bagong umaga. Natutunan ni Teresa na ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagbabayad ng buhay sa taong nagbigay sa iyo ng pangalan, kundi ang pagpapahalaga sa sariling buhay bilang pasasalamat sa mga taong tunay na nagmahal sa iyo. Ang kanyang ina si Luis Valeriano, si Lolo Mateo, at si Yaya Rosa, sila ang tunay na pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Teresa ang retrato ng kanyang ina na nakasabit sa main hall ng center. Ang mga mata nito ay tila nagniningning na ngayon sa kaligayahan. Wala na ang lungkot, wala na ang pakiusap. Malaya na tayo, Mama, ang pabulong na wika ni Teresa bago siya tuluyang lumabas patungo sa hardin kasama ang lalaking naging bahagi ng kanyang paghilom. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay rosas at lila sa buong Malibu. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang marahang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin, tila isang awit ng tagumpay para sa isang pusong natutong lumipad matapos ang napakahabang panahon ng pagkakakulong. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ng Malibu ay tila isang marahang paghimas sa ating mga pusong naging saksi sa mahabang bagyo sa buhay ni Teresa. Ang gabi ng pagtitiis ay tapos na at ang liwanag ng isang bagong umaga ay narito na upang manatili sa kanyang piling. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan mas pinili ni Don Alejandro na isalba ang kanyang mga nagniningas na papeles kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang anak sa gitna ng sunog, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluha. Napakasakit isipin na sa totoong buhay, marami sa atin ang nakakulong sa isang utang na loob na tila ang nasunog na mansyon sa vegan. Isang marangyang kuta na ang mga pundasyon ay gawa pala sa abo at kasinungalingan. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin at mga laban na kinakaharap ng maraming kababaihan. Isang paalala na ang katotohanan ay ang susing laging nasa ating bulsa, naghihintay lamang na gamitin patungo sa sarili nating Malibu. Kung kayo ang nasa katayuan ni Teresa, magagawa niyo rin bang iwanan ang lahat ng yaman at dangal ng pamilya para sa isang panibagong simula? O mananatili ba kayong bilanggo ng nakaraan? Habang nakikinig kayo sa audio na ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay naghahanda ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Dahil dito sa ating munting tambayan, palagi kaming handang makinig sa inyong mga karanasan. Huwag nyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang audio na ito upang mas marami pa tayong mga pusong maabot at sama-samang mapagaling. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga salita, naway lagi nating bitbit ang katapangan ni Teresa na talikuran ang mali para sa tunay na kapayapaan. Mag-ingat kayo palagi at naway mapuno ng pag-asa ang inyong mga tahanan. Pamagat ng kwento ang paglaya ng busilak na puso ang lihim sa Malibu paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.